Natawa ako sa sinabi ni former Secretary Ronald Llamas. Mayabang daw kasi si Marcoleta. Kayo ba, anong tingin niyo? Mayabang nga ba si Marcoleta? Kung bakit? Sa programa naming Dos Amigos nung isang araw, nung Sabado, kami ni Ronald Llamas, ha? Mga kabunyog, mga kababayan, ah, ano to? Sabi ni Secretary Ronald Llamas, ang problema daw kasi kay Marcoleta, mayabang din eh. Mayabang din daw kasi si Ronald Llamas. Ay, si Marcoleta. Sorry Ronald slip of the tongue, namali ako. Mayabang daw kasi si Marcoleta. Tinanong ko kasi si Ronald Llamas. Sabi ko, Sek, anong masasabi mo doon sa sabi ni Marcoleta na subukan daw ni Lacson na padalhan siya ng subpina doon kay Gutesa. Kasi ang sabi nga ni Ping Lacson, isi-serve niya daw yung imbitasyon, yung subpina kay Gutesa sa opisina ni Marcoleta. Total si Marcoleta naman daw yung nag-present kay Gutesa sa hearing ng Blue Ribbon. Kaya lang galit si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, subukan mo. Ano ako? Ba't mo ako uutusan? Ano ako? Utusan mo ba ako? Iniinsulto mo ako. Iniinsulto mo ba ako? Sabi ni Marcoleta. Kung gusto mo akong, sige gawin mo yan. Subukan mo ako at maririnig mo sa akin ang mga kung ano. Basta may warning si Marcoleta eh. Ngayon tinanong ko si niyan, tinanong ko itong si former Secretary Ronald Llamas, anong masasabi mo, Sec? Anong masasabi mo kay Marcoleta sa sinabi niya na yan? Sabi ni former Secretary Ronald Llamas, ay mayabang din kasi si Marcoleta eh. Mayabang din kasi. Kumbaga bagong-bago sa Senado, pag bago ka sa Senado, wag naman yung para ka ng dinudominate mo na parang ano ka na, ang galing-galing mo na talo mo na yung iba. Hindi naman tama yon. Kumbaga, parang may kurtesiya din na parang ano ka rin, kahit naman magaling ka, kahit maano ka, para ipakita mo yung humility, yung pagiging humble mo, kababaang loob na kunwari nag-aaral ka pa na lalo na sa mga senior na tulad nila Lacson, nila Soto, kumbaga mag-aano ka muna, parang mag-aaral ka muna ng working sa loob, pinag-aaralan mo muna. At least yung mga senior doon titingnan na hindi ka mayabang, hindi ka bastos, hindi ka arugante. Eh ito daw kasing si Marcoleta, sabi ni Secretary Ronald Llamas, medyo rin eh, medyo mayabang din. Hindi nga yata medyo yung sinabi, mayabang talaga. Walang transition. Ibig sabihin na kapapasok niya lang, kumbaga mag-aano muna siya, mag-a-adjust muna, makikipag ano muna siya, titimplahin niya muna yung ugali ng mga kasamahan niya. Yung mga gano'n na kung kumbaga natural sa tao 'yon, lalo pat baguhan ka sa Senado. Hindi ka muna magpapakita ng ano mo, yung parang arrogante ka, agresibo ka, ikaw yung magaling, talo mo yung iba, ikaw na lang lagi ang tama, inaaway mo lahat. Kumbaga, yan yung um, yan yung obserbasyon ni Secretary Ronald Llamas. Alam naman natin si Llamas. Nakita niya yung mga galaw na yan ng mga senador noon pang panahon ni Pinoy kasi siya yung political advisor nung panahon ni Pinoy kaya alam niya yung mga galawan ng mga senador na yan. Yung kung sino yung mga senador na yung mga ugali ng bawat senador, likaw ng bituka ng bawat senador. Alam yan. Kaya sabi ni Secretary Ronald Llamas, iba rin talaga itong si Marcoleta. Kaya kahit si Lacson na napakabait na, napipikon dito kay Marcoleta. At kahit nga dito mapapansin na parang dahil medyo arugante ng masyado si Marcoleta, sulo niya na yung kanyang laban. Hindi na nga siya sinasamahan ng mga kasamahan niya sa minorya. Okay. Kasi maraming pagkakataon unreasonable din, wala na sa rason. Talagang parang ang hanap lagi away. Inaaway yung mga kasamahan nila. Kaya kahit yung mga kasamahan niya sa minorya, parang hindi na ganun kainit ang suporta sa kanya.
O ang obserbasyon diyan ni former Secretary Ronald Llamas ay dahil nga sa medyo mayabang nga si Marcoleta, arrogante. Hindi man lang bagong-bago ka sa Senado, kahit naman sabihin mong mataas ang nakuha mong boto, pero maging ka pa rin, yung humility mo. Mahirap naman yung bagong-bago ka, kung umasta ka, talo mo na yung iba, lalo na yung mga datihan. Kaya medyo ay problema kasi kahit naman sa Kamara, kahit naman sa House, gano'n naman si Marcoleta. Gano'n naman ang ugali talaga ni Marcoleta. Ayaw patalo. Sa tingin niya siya ang laging tama. Kahit sa mga debate noon sa Kamara. Lalo na ngayon sa Senado. Siyempre, lalong nagyabanga naman si Marcoleta dahil sa tingin niya, maraming nag-iisip hindi siya mananalo. Nanalo siya. Mataas pa ang nakuha niyang boto. Kaya lang yun na nga, kahit naman sana ganun, dapat nagtimpla rin si Marcoleta. Parang transition, unti-unti. Hindi naman yung biglaan, ganun na kaagad ang asta niya. Astig na kaagad na mayabang. Anyway, yan ang obserbasyon ni former Secretary Ronald Llamas. Kayo, anong tingin nyo? Anong tingin nyo? Kaya actually, nga naman, inaway niya yung magkapatid na Tulfo. Marami siya, lahat niya kinukomentaryohan. Si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, kahit nga si Soto, si Lacson, si Risa Hontiveros, lahat walang pinapalampas Parang kaaway ang lahat. Hindi marunong makibagay. Kaya kahit yung mga kasamahan niyang minorya, hindi na rin ganun kainit ang pagsuporta sa kanya. Lalo na bagong-bago siyang senador, ang yabang na. Diba? Wala siyang transition, yung nakikinig muna siya sa mga matatanda na mga senador o yung mga matagal na sa Senado. Wala siyang ganung transition Ang kagad siya, balat kagad no? Kaya yung iba nayayabangan sa kanya. Medyo makinig ka muna dun sa mga dati ng mga senador, no? Bago ka mag-asta na ikaw ang pinakamagaling, no? Dahil si Senator Ping, respetado yan, kahit ng kanyang mga kalaban. Diba? Dahil matagal na yan dyan At napakagaling yan sa pag-deconstruct ng national budget. Talagang hinahanap niya yung double, triple, quadruple, quintuple na mga laman ng budget. Kaya nakakatipid yan ng daan-daang bilyon. Dahil tinatanggal niya yung mga yan Marami kasing mga mga misteryo, himala sa national budget. Panyan, magaling ang research ni Senator Ping Lacson. Ang dami niyang nadidiskubre at pinapatanggal niya. Double, triple, quadruple, quintuple na mga nakapasok sa national budget. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.